Okay, magandang araw sa ating lahat. So ngayon, ayan, nakabili tayo ng linear spring para sa ating front shock. Ayan, for Honda Click. Ayan, linear spring. So meron siyang freebie. Ayan, Sun na front shock oil. Ayan. So ngayon, baklasin natin to para mapagkumpara natin. Itong fork natin, ito na yung TTGR na fork, pero yung nilagay ko na spring ay yung stock pa rin. Okay? Yung dating nakakarga doon sa Showa. So ang nangyari, hindi ko na nagustuhan yung kanyang play dahil matagal na rin, magtatatlong taon na, for 48,000 kilometers na yung natakbo. Simula nung binili ko itong motor na ito yung kanyang spring mula noon hanggang ngayon. Ayan. So gusto ko nang palitan ng linear spring. Kasi nga itong nabili nating TTGR na ang itim yung TTGR na fork, ang pangit ng spring niya. Pangit. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng TTGR fork, kinuha ko yung stock na spring, yun yung nilagay ko dito. Pero ngayon magpapalit na tayo. Subukan natin to. Linear spring. Ayan. Ayan, subukan nating pagkumparahin. Itong nasa left, ito yung stock. Ito yung nasa right, ito yung nabili nating linear spring. Ayan. So, konti lang yung diferensya nila. Ganyan lang, oh. Ayan. Oh. Yan, konting-konti lang yung diferensya ng haba. Okay. Subukan natin, malay natin, no? Maganda yung performance ng linear spring para sa front shock natin. First time kong gumamit ng ganito, kaya hindi ko muna masasabi kung maganda yung performance niya. Pero subukan lang natin. Ayan. Ito yung linear spring. Kung mas mahaba ng konti yung linear spring, parehas lang sila ng lapad. Ayan. Subukan natin linear spring para sa ating front shock. Yan, oh, itim na yung dating nakakargang fork oil. Yan, i-drain lang natin ng mabuti. Okay, habang dinidrain natin maigi itong isang fork, sabay na rin natin itong isa para bilis. Yan, ito ang kagandahan ng aftermarket na front shock, madali lang tanggalin. Okay, hindi katulad ng stock na meron siyang circlip dito, circlip lock. Ito allen wrench lang. Ayan, tanggalin natin. Ayan, tanggal. Yun, no? Ayan, subukan natin ilagay linear spring. Shoot. Hugot. Ayan. Tapos pag maglalagay pala kayo ng fork oil, ibaba nyo na to. Ayan, nakababa na yan. Nakalagay yung spring, nakababa na tong inner tube, yung tubo. Tsaka maglagay ng ito. Hintayin nyo hanggang mapuno. Lagay na natin yung ating fork oil. Konti lang to, mga nasa 80 ml lang kinakarga nito. Ayun, malapit na. Ayan. Kapag napuno ng ganyan, i-pump natin para ayan, matanggal yung bula. Oo, talagang ganyan, oh. Pump, oh. Labas, pasok. Pump para mawala yung bula. Kasi pump lang natin para matanggal yung mga bula. Ano? Parang maganda tong
Maganda tong fork oil na nagamit natin. Okay. So kung tinatanong nyo kung hanggang saan naman ang travel nito, hanggang dito. Ayan, hanggang dyan yung mark, tapos itaas nyo. Yan yung maximum nya. Pero mostly hanggang dito lang siya nagpa-play. Pero maximum na yun dito. Lock natin. Yan. Okay. Parang mas matigas nga. Subukan natin yung isa naman. Okay, shot natin to. Yan. Tapos lagay natin yung natira. Naku, kinulang na. Kulang pala yung 120 sa dalawang fork. Buti na lang may natira pa tayo dito. Pero ito ordinaryo na lang. Ay, basta yung pagkarga natin, nakababa itong tubo. Oops. Umapaw. Nasobrahan natin to. Oops. Pero i-pump natin. Ayun. Okay, lagay natin. Tapos lock natin. Ayan, natapos din yung dalawang fork. Update ko na lang kayo sa susunod na video kung paano yung performance ng linear spring natin.